at sobrang daming problema ng bahay. Kahit ako minsan nakita niyo ako, I always smile, pero sa kwarto ko, umiiyak ako. Umiiyak ako kasi, nandiyan kayo. Joke lang. Umiiyak ko kasi minsan daladala ko ang masasabi sa akin ng tao. Minsan hindi ko masabi because of my vows and my promises na di sabihin, lalo sa kumpisan, nadadala ko minsan. Sa kumpisan, pag malalim ang kumpisan sa akin ng isang tao, hindi ako makakul. Naiisip ko talaga, kahit anong gawin ko. Kaya minsan nakita niyo ko nagbabike. Sa panagbabike ako na pinapagod ko yung sarili ko para makatulog ko. Lahat ng tao may problema. Kaya pinadala ng Diyos ang kanyang anak. This is the summary of our faith. Pinadala ng Diyos ang kanyang anak para maibsan ang ating problema. Asa paano niya pinadala ang kanyang anak? Sa salita. Di ba kaya nakupunta kay Mary? Sabi ng anghel, manganak ka. Pag ang panganak mo ay kapangyarihan ng Espiritu Santo na sa salita. The Word. Kaya mahalaga ang Word of God. Mahalaga basahin ang salita ng Diyos, ang Bible. Kasi pag nasa natin Bible, especially the Old Testament, it all pertains and looks and tumuturo kay Kristo. At si Kristo naman ang makakaibsan ng ating problema. Kristo lamang ang makapagturo sa atin kung paano dalhin ang ating mga problema. Si Kristo ang bibigay ng kagalingan. Si Kristo ang bibigay ng pagmamahal. Si Kristo ang bibigay ng pag-asa ng pag-uusapan natin mamaya. Next word. Have you heard this one? Dilexitnos. Dilexitnos. You should read this. It's beautiful. Bago mag-open ang door ng Jubilee si Pope Francis ng Jubilee of Hope. Yeah, bago siya mag-open ng Jubilee of Hope last October 23. Hindi niyo ba ito nabasa? Last October 23, siya ay nag-publish ng pangatlong encyclicals niya. Diba, ano yung una? Meron Laudato Si, right? May Laudato Si tungkol sa creation. Ano kayo before that? Alimutan ko na. Pero ito, buong dami ito na pinapublish ni Pope Francis, the Dilexitnos, Latin word, meaning, literally, He loved us. That's right. He loved us. October niya pinapublish ito. Bago niya buksan ang Jubilee. May kinalaman sila. Bakit niya binuksan ito? He loved us. Si Pope Francis, he is a Jesuit Pope. Ang mga Jesuits, mayroong devotion to the Sacred Heart. Sa akin po, Francis, nagkakagulo na ang buong mundo. Sa puso ng tao, sa kanya, sa puso ng tao, nagkakaroon ng revelation. Sa puso ng tao, pumapasok ang grasya ng Diyos. Totoo naman. Grace by God, kaya sa kapitolina. Heart with passion and desire. Grace by God. It can work towards evangelization, works towards other people. Also, ang pusong tampalasan at makasalanan makakasira din ng pananampalataya at ng mga tao. Sabi po Francis, sa puso nangyayari lahat, hindi sa utak. The modern world will always tell us, it is in the brain, the will, the freedom, the reasons, the relativism that's happening all over the world. In the West, especially in Islam, based on the moment, oh my God po, super na ang tinatawag natin relativism. Sa New Zealand po, wala ng Diyos. Statistically, 60% ng tao walang Diyos, walang religion. 60%. 40% nag-happy pa ang different religions. Out of the 40%, 12% is the Catholic. Out of the 12%, 4% lang ang nagpa-practice. 4% na yun, puro puti na ako. Relativism. Sa kanila, sa Western world, even sa Pilipinas ngayon, tingnan niyo yung mga bata. Kasi yung mga bata na palagi na sa cellphones. It is the effect of the influence of the West, especially America and South Korea, affecting our younger generations along in the Philippines. Sabi ng mga bata ngayon, wala na kami pakialam. They create a kind of world. They create a kind of what we call a trance. Nabubuhay isang tao sa ganito na wala akong pakialam sa'yo, basta ang trance ko, kung mapakailangan. Everything is related to what I want and what I desire is I. I'm saying,
Kung ano sabihin ng religion, ano, kaya lang, basta ako meron pera, meron akong power. Kung ano sabihin ng pananampalataya, ganito. So that's relativism. Tinatanggal nila ang Diyos. Yan ang nangyari sa LA. Grabe yun. Di ba? Amen. I mean, it's not amen sa nangyari sa kanila, but parang hindi siya gawa ng tao eh. Parang sabi ko, grabe yun. It's like, parang buong bayan ng Venezuela. Gano'n yung nasunog. Parang di ata makatotohanan. And sa puso natin, nangyayari, pag pumasok ang kasalanan, nahihiwalay ang puso sa grasya ng Diyos. Kaya sabi ko, Francis, balikan natin ang puso. Balikan natin ang puso. Kaya kamusta na ang puso? Kamusta na ang puso? Tinitimo ko ba? Yeah. Baka ang puso ay katingin sa iba na. Ang mga po nyo, nagmamahalo ba ang puso? Ang puso ko ba ay 100% ni Kristo? O baka wala, 1 hour Sunday. Tapos ang puso ko ay meron pang pagmamahal at pag-asa. Ang puso nyo ba ay excite pa? Pag nakita nyo ang inyong mga pare. Ang puso